Taon-taon ay nagsasama-sama mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ngunit gaano nga ba kahalaga ang pagpupulong at hakbang nito para mapaunlad ang mga miyembrong bansa pagdating sa iba't ibang aspeto? Alamin natin yan sa sentro ng balita ni Floyd Brents. Lalong tumitibay ang papel ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN bilang isang mahalagang puwersa sa pandaigdigang politika at ekonomiya. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa kalakalan, seguridad at mga sigalot sa dagat, malinaw ang layunin ng ASEAN. Panatilihin ang kalayaan sa pagpapasya, katatagan ng rehiyon at balanseng ugnayan sa lahat ng kapangyarihan. Sa 10 bansa na may halos 700 million na populasyon, ang ASEAN ay may malaking ambag sa pandaigdigang ekonomiya at kalakalan. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, lalo na sa mga rutang dagat, kritikal ang ASEAN sa daloy ng pandaigdigang kalakalan at supply chain. Anumang kaguluhan sa rehiyon ay may direktang epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Sa harap ng mga hamon sa seguridad, kabilang ang mga sigalot sa karagatan at krisis sa ilang kasaping bansa, pinanininigan ng ASEAN ang prinsipyo ng centrality kung saan nananatili itong pangunahing plataporma ng dialogo at kooperasyon sa rehiyon. Hindi nais ng mga kasaping estado na mapilitang pumili ng panig. Bagkus ay patuloy na isinusulong ang isang independent at kolektibong landas. Mahalaga rin ang ASEAN bilang alternatibong sentro ng paglalago ng ekonomiya sa pagsisikap nitong palawakin ang mga kasunduan sa kalakalan at palakasin ang ugnayan sa iba't ibang partner. Layunin ng ASEAN na mabawasan ang labis na pagdedepende sa iisang merkado at mapanatili ang katatagan sa gitna ng pabago-bagong pandaigdigang ekonomiya. Sa kabuuan, ang ASEAN ay hindi lamang regional na organization kundi isang mahalagang haligi ng katatagan, kalakalan at diplomasya sa mundo. Floyd Brents para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.